Si Lina's POV. Patuloy ang paglipas ng mga araw. Talagang tinutuon ni Damon ang sinabi niya sa akin na magli-leave daw siya sa opisina niya para masamahan ako. Ilang check-up ko na rin nakasama siya at hindi niya talaga ako iniiwan. Napagkakamalan na nga siya ng karamihang asawa ko pero deadma lang siya. Mukha pa nga siya nag-e-enjoy sa ginagawa niya kaya hinahayaan ko na lang. Katulad na lang ngayon, kasama ko siya dito sa likurang bahagi ng sasakyan. Kakagali lang namin sa OB-GYN ko at walang ibang ginawa si Damon kung hindi ang alalayan ako. Kung pwede nga lang buhatin niya na ako, ginawa niya na eh. Huwag lang daw akong mahirapan. Gusto mo bang kumain na muna tayo? Nakangiti niyang tanong sa akin. Hawak niyang isa kong kamay ngayon at pinisil-pisil pa yon. Nasari na ako sa ganito niyang gawain kaya naman parang normal na sa akin ang lahat. Palagi siyang nakaalalay sa akin kahit saan kami magpunta. Kaya kahit papaano nasanay na ako sa mga hawak niya. Gusto ko na umuwi, parang gusto kong mahiga na muna para makapagpahinga. Seryoso kong sagot sa kanya. Habang nagtatagal, lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Araw-araw din na nadadagdagan ang timbang ko. Sa totoo lang, gusto ko ng manganak. Medyo nahihirapan na rin ako sa sitwasyon ko ngayon. Okay, magpapahanda na lang ako ng pagkain sa bahay. Sumandal ka sa akin para makapagpahinga ka habang nandito tayo sa biyahe. Bikas niya habang sabay-kabi niya sa ulo ko na siyang dahilan kaya napasandal ako sa dibdib niya. Hindi na rin naman ako nagprotesta pa. Malaking bagay itong ginagawa ni Damon para kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko. At least ramdam ng puso kong presensya niya at ang pag-aalaga sa akin. Hindi ko alam kung nakaidlip ba ako dahil sa muling pagmulat ng aking mga mata. Napansin ko nakahinto ng sasakyan sa loob ng bakuran ng bahay ni Damon. Dahan-dahan ako umalis mula sa pagkakasandal sa kanyang dibdib at naupo ng maayos. Hintayin mo ako, aalalayan kitang makababa. Seryoso niyang bigkas. Nakangiti naman akong tumangot, hindi ko napigilang sundan siya ng tingin hanggang sa makababa siya ng kotse. Yun nga lang bago pa nabuksan ni Damon ang pintuan ng kotse sa gawi ko. Isang hindi inaasahang bisitang napansin kong palapit sa kanya. Hindi ko pa nga maiwasang magulat nang tumambad sa paningin kong itsura ni Alina, kasama si George. Yes, silang dalawa lang naman ang mga bisitang hindi ko inaasahang makikita ko ngayong araw. Naglalakad sila papalapit kay Damon pero parang hindi naman sila napapansin nito. Tuluyan na kasi nitong binuksan ng pintuan sa gawi ko't inilahad ang kanyang kamay sa harapan ko. Halika na, dahan-dahan lang. Nakangiti niyang bigkas kasabay ng paghawak niya sa kamay ko para alalayan niya ako makababa. Damon, may mga bisita ka yata. May hina akong sambit. Napansin ko saglit siyang natigilan sabay lingon. Alam kaya nilang ilang linggo na tayong magkasama. Kinakabahan kong tanong. Muling napabaling ang tingin niya sa akin sabay ngiti. Don't worry, akong bahala. Nakangiti niyang bigkas kasabay ng tuluyang paglapit sa amin nila Alina at George. Dad, anong ginagawa mo dito? Saka bakit mo kasama sa Selena? Seryosong tanong ni Alina. Hindi pa nga nakaligtas sa paningin kong pailalim na pagtitig niya sa akin bago niya muling ibinaling ang tingin kay Damon. Anong ginagawa niyo dito, George? Sinong may sabi sa inyo na pwede kayong pumunta dito? Imbis na sagutin ni Damon ang tanong ni Alina, panibagong katanungan naman ang kanyang ibinato sa mga kaharap namin ngayon. Kuya, bakit kasama mo sa Selena? Anong ibig sabihin nito? Seryosong tanong naman ni George. Well, ang gulo nila. Puro tanong ang binabato sa isa't isa. Ewan ko lang kung matatapos ba sila kung ano man ang gusto nilang topic ngayong araw. Wala naman yata silang balak na sagutin ang mga tanong na ibinabato nila sa isa't isa. Dad, ano to? Totoo nga na ikaw ang ama na ipinagbubuntis ni Selena? Tanong na naman ni Alina. Shucks itong si Alina at parang ewan. Tinanong pa talaga, gayong nagkita na kami sa mall at malaki ng tiyan ko noon. Saka alam niya rin naman ang ama niya lang ang kasama ko sa isla na yon. Yes, akong ama. May problema ba? Seryosong sagot ni Damon. Napansin ko saglit na natulala si Alina. Sabay titig sa akin. So, anong plano? I mean, bakit siya nandito? Bakit mo siya kasama? Seryosong tanong niya. Simple, gusto ko magpakaama. Gusto ko magpakalalakit. Pananagutan ko kung ano man ang nagawa ko sa kanya. Seryosong muling sagot ni Damon sa anak niya. Panagutan? I mean, papanindigan mo siya? Seryosong tanong ni George. Hindi ko naman mapigilan ng mapaismid kung hindi lang mabigat tong tiyan ko. Kanina ka pa gusto mag-walk out Kaya lang hindi pwede. Kailangan kong lakas ni Damon para maayos ako makapunta sa aking kwarto. Wala ka na doon kung anong klaseng pananagutan ang gagawin ko kay Selena.
Now, kung wala na kayong kailangan, ihatid mo na si Alina sa bahay niya. Seryosong utos ni Damon kay George. Wala sa sarili na patitig ako kay George. Kitang-kita ko kasi talagang mga mata niyang pagkalito at ilang beses ko rin siyang nahuling nakatitig sa akin. Selena, pwede ba kitang makausap? Seryosong tanong niya. Harap-harapan gayong alam niyang kaharap namin si Damon ngayon. Tungkol saan? George, hindi mo ba nakita ang sitwasyon ko ngayon? Sa sobrang laki ng tiyan ko, wala na akong panahon pa para makipagchismisan kahit kanino. Seryoso kong bigkas. Kahit saglit lang, please. Pwede bang kahit saglit lang makausap ka? Nakikiusap na bigkas ni George. Wala sa sariling napatitig ako kay Damon at hindi nakaligtas sa paningin ko kung gaano siya kaseryoso ngayon habang nakatitig kay George. Mukhang hindi talaga siya masaya sa pakikiusap ng half-brother niya. Okay, tungkol saan ang sasabihin mo? Sabihin mo na, dahil gusto ko na magpahinga. Nayayamot kong bigkas. Wala sa sarili na patingin ako kay Alina at kitang-kita ko talaga ang mga mata niyang pagkadisgusto. Ilang beses ko rin siyang nahuli na pasulyap-sulyap sa tiyan ko. No, hindi pwede. Hindi kayo pwedeng mag-usap. Seryosong bigkas ni Damon. Pilit naman akong ngumiti. Saglit lang naman daw, pagbigyan mo na yung kapatid mo. Pilit ang ngiting sagot ko. Sa ilang linggong kasama ko si Damon sa bahay na ito, tuluyan na rin palagay ang loob ko sa kanya. Natuto na rin ako makipag-usap sa kanya. Siguro dahil sa kaloob-looban ng puso ko, alam ko mabuti naman talaga siyang tao. Pero, Selena, ikaw na rin nagsabi sa akin kaninang pagod ka, hindi ba? Ihahatid na kita sa kwarto at magpahinga ka na muna. Seryoso niyang bigkas at tuluyan niya na nga akong inalalayan pababa ng kotse. Lalong tumampad sa mga kaharap namin kung gaano nakalaki ang aking tiyan. So, malapit ka ng mga anak, Selena? Seryosong tanong sa akin ni Alina. Medyo, iksi kong sagot sa kanya. Ibang Alina ng kaharap ko ngayon at alam ko hindi siya natutuwa na kasama kong kanyang ama ngayon. Kaya lang malaki ang paniniwala ko na hindi naman ako pababayaan ni Damon. Napoprotektahan niya ako sa abot ng kanyang makakaya. Pwede na ba? Kuya, kahit saglit lang. Gusto kong makausap si Selena. Muling bigkas ni George. Kitang-kita ko sa mga mata niyang hindi ko maintindihang damdamin na nakaguhit kaya naman hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Napansin ko pang ilang saglit na tumitig sa akin si Damon bago tumangutango. 5 minutes. Bibigyan kita ng 5 minuto para makausap mo si Selena. Seryosong bigkas ni Damon habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa akin. Pilit naman akong ngumiti tumango sa kanya. Okay, 5 minutes. Salamat Damon. Mahina akong bigkas. Of course, basta para sa'yo walang problema. Selena, pilit ang ngiting sagot niya sa akin bago niya ibinaling ang tingin kay George. Ilang saglit niya ring tinitigan ng kanyang half-brother bago nito hinarap si Alina at niyaya palayo sa amin. Sa pag-alis nila Damon at Alina, naiwan kaming dalawa ni George. Binaling kong tingin sa kanya at seryoso siyang tinitigan. Ano kailangan mo? Nakataas ang kilin na tanong ko sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa namin mag-usap kayong malinaw naman noon ang tinrider niya ako. May pinagkanulo niya ako sa kabila ng pagkakaroon namin ng relasyon at sinuko niya ako sa kanyang kuya. Kamusta ka na? Seryoso niyang tanong sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng peke na matawa. Kamusta ako? I think, nakikita mo naman siguro ang sitwasyon ko ngayon, hindi ba? Alam mo na kung anong sagot sa tanong na yan, George. Seryoso ko sagot sa kanya. Selena, I am sorry. Really, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Mahina niyang sambit. Muli ako nagpakawala ng peke na pagtawa. Humihingi ka ng sorry ngayon? Sa palagay mo ba, kayang ibalik na sorry mong lahat ng mga nangyari sa akin, George? Hindi ko alam kung dapat ba ako magpasalamat sa'yo. Dahil sa kabila ng pagtatraidor mo sa akin, heto pa rin ako nakatayo at malapit na maging ina. Or magagalit ba ako sa'yo dahil kailangan kong talikuran na nakasanayan kong gawin? Dahil yun ang kailangan. Naiyak ko na ring sambit. Simula nung nagbuntis ako, napansin kong sobrang babaw ng luha sa aking mga mata. Kagaya na lang ngayon, ayaw ko sana umiyak pero kusang pumatak ang luha mula sa aking mga mata. Kaya nga nandito ako ngayon Selena, kung gusto mong lumuhod ako sa harapan mo, para mapatawad ako, gagawin ko. Alam kong nagkamali ako, patawarin mo ko. Patawarin mo ko, Selena. Seryoso niyang sambit. Ramdam ko sa boses niya ang sinseridad pero sa pagkakataon na ito, hindi ko alam kung kaya ko bang pagkatiwalaan ulit sa mga sinasabi niya ngayon. Tao lang ako, George. Siguro sa paglipas ng panahon, makakalimutan ko rin ang pagtatraidor na ginawa mo sa akin. Minahal naman kita noon pero pinagkanulo mo ko sa ibang lalaki. Sana lang talaga hindi mo na ito ulitin pa sa ibang mga babaeng magkarelasyon mo. Maging matapat ka sa sarili mo. Kung hindi mo mahal ang isang tao, sana wag mong paasahin. Kagaya na lang ng ginawa mo sa akin.
Seryoso kong bigkas. I know, alam kong mali talaga ako, Selena. Maling-mali tanda akong ituwid ang pagkakamali na yon. Natuto na ako, handa na akong gawin ang lahat para sa'yo. Sabihin mo sa akin, anong gusto mo? Gusto mo bang umalis dito sa poder ni kuya? Gusto mo bang itakas kita sa kanya? Seryoso niyang bigkas. Ano sabi mo? Itakas? George, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Nahihibang ka na ba? Or talagang wala nang matinong desisyon nang pumapasok dyan sa kokote mo? Seryoso kong bigkas. Nagulat kasi ako sa deklarasyon niya eh. Ni sa hinagap, hindi ko akalaing aalokin ako ni George ng mga ganitong bagay. Malupit si Kuya Selena. Magkadugo kami't noon pa man, kilalang kilala ko na siya. Nakakatakot siyang kasama at ayaw ko nang dagdagan pa ang paghihirap mo sa piling niya. Kaya please, pumayag ka na. Sumama ka sa akin. Lalayo tayo. Ilalayo kita sa anino niya. Seryoso niyang bigkas. No, hindi ako lalayo sa kanya. Bigkas ko. Ano? Ano sabi mo? Seryoso niyang tanong. Narinig mo naman sigurong sinabi ko, hindi ba? Wala akong balak na lumayo kay Damon. Magkakaanak na kami't willing siyang magpakaama sa mga anak namin. Kung sakaling dumating ang time na muli niya akong pagmalupitan, handa ako magtiis para sa mga anak namin. Seryoso kong bigkas. Kitang-kita ko naman ang pagkagulat sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagkagulat na kaagad na rumihistro sa mga mata ni George. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niya pa akong kausapin ngayon, gayong malinaw naman noon pa na wala siyang pakialam sa akin. Naintindihan ko kung bakit nakapagdesisyon ka ng ganito, Selena. Alam kong naguguluhan ka lang sa mga nangyari dahil feeling mo wala kang kakampi. Mahina niyang sambit. Peke naman akong natawa, pasimple kong pinunasan ng luhang hindi ko namalayan na namuling pumatak mula sa aking mga mata tinitigan si George. Pinapamukha mo ba sa akin ngayon na nahihibang na ako? Oo, wala nga akong kakampit, tangis si Damon lang ang meron ako ngayon, na alam kong handa niya akong damayan kahit na anong mangyari. Seryoso kong bigkas sa kanya. Tiwala naman ako sa sinasabi ko ngayon dahil naramdaman kong tapat naman si Damon sa ginagawa niyang pag-alaga sa akin ngayon. No, hindi sa ganun. Tanggap kong pagkakamali ko't kaya ako nandito sa harapan mo para ituwid ang pagkakamaling iyon. Selena, sumama ka sa akin. Akong bahala sa'yo. Tatanggapin kong pagbubuntis mo, basta bumalik ka lang sa akin. Seryosong bigkas niya na labis kong ikinagulat. Anong sabi mo? Kung nahihibang ka na, huwag mo kong idamay, George. I think wala nang patutunguhan pang pag-uusap nating ito. Kaya mabuti pang tapusin na natin to. Mahina akong sambit at mga hakbang napaalis nang muli siyang nagsalita. Hindi mo ko masisisi kung bakit ko ginagawa to ngayon, Selena. Alam ko mahirap paniwalaan pero mahal kita. Mahal na mahal pala kita at nagsisisi ako sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko sa'yo. Seryoso niyang bigkas na parang isang bomba na biglang sumabog sa pandinig ko. Napatigil ako sa paghakbang habang pilit na inaalisa ang katagang binitawan niya. Hindi ko alam kung bakit ito nangyayari sa akin pero maniwala ka man sa akin or hindi, mahal talaga kita. Sobrang pinagsisisihan kong lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko sa'yo, Selena. Alam kong mahal mo rin ako. Alam kong ako lang din ang nag-iisang lalaki sa puso mo kaya naman please, pwede bang bumalik ka na sa akin? Seryoso niyang muling sambit. Hindi na kita mahal. Simula nung tinrider mo ko, doon ko na-realize na hindi ka pala karapat-dapat na mahalin. Seryoso kong sagot sa kanya. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka. Alam kong galit ka lang sa akin kaya nasasabi mo yan. Akong mahal mo. Ilang beses mo nabanggit nun sa akin na wala kang ibang lalaking mamahalin kung hindi ako lang. Seryoso niyang sagot. Ayaw pa rin niyang paawat kaya seryoso kung muling hinarap siya tinitigan siya sa mga mata. Kung kinakain ng konsensyang kalooban mo dahil sa ginawa mo sa akin, hindi naman nasasamang paniwalaan mong sarili mo sa isang bagay na hindi totoo. George, hindi na kita mahal. Wala na akong kahit nakatiting na pagtingin sa'yo. At kung ano man ang pagkakamali mo noon sa akin, panahon na lang ang nakakaalam kung kailan kita mapapatawad. Seryoso kong sagot sa kanya. Kaga namang gumuhit ang pait sa mga mata niya dahil sa sinabi kong yon. Ilang beses siyang napailing kasabay ng pagguhit na malungkot ng ngiti sa labi. Hindi totoo yan. Ako lang ang lalaking para sa'yo at gagawin kong lahat para ipakita sa'yo kung gaano ako kaseryoso. Selena, sa pagkakataon na to, pinapangako ko mismo sa harapan mo ngayon na hindi ako basta-basta susuko. Kukunin kong para sa akin at hindi ako papayag na patuloy kang makisama kay Kuya Damon. Seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang mapailing. Nahihibang ka na nga, George. Malala ka na. Bigkas ko't muling humakbang paalis. Lalo nang pinapalala ni George ang sitwasyon.
Nung halos ako itong baliw na baliw sa kanya, hindi naman to iwas ng iwas sa akin at ngayon hindi ko na siya mahal. Saka naman siya naghahabol. Ang gulo niya, sobrang gulo niya. Sandali, huwag mo muna akong talikuran, Selena. Mag-uusap pa tayo. Narinig kong bigkas ni George at muli kong napahinto sa paghakbang nang maramdaman kong kami niya na biglang humawak sa braso ko. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ko bago ako muling nagsalita. Bitawan mo ko, George. Tapos na usapang ito at kahit na anong gagawin mo, hindi na magbabago pang desisyon kong manatili sa tabi ni Damon. Seryoso kong bigkas, sabay piksi. Kaagad niya naman akong binitawan pero kitang-kita ko sa mga mata niya ang lungkot. No, hindi ako maniniwala sa'yo, Selena. Galit ka lang sa akin kaya nasasabi mo yan. Gusto mo lang akong parusahan kaya nagpapakipot ka ngayon sa akin pero alam kong... Anong ginagawa mo, George? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Selena o sadyang bingi ka lang? Hindi na natuloy ni George ang mga litanya na gusto niyang bitawan ng sabay naming narinig ang seryoso at motoridad na boses ni Damon. Kahit papaano, hindi ko naman mapigilan na makaramdam ng tuwa sa isiping dumating din siya para matigil ng kahibangan ng kapatid niya. Kuya, please, this is between me and Selena. Hindi pa kami tapos na mag-usap kaya sana hayaan mo na muna kami. Nakikiusap na bigkas ni George. Nagdesisyon na siya, hindi ba? Ayaw ka na niyang makausap. Bakit mo ba pinipilit ang gusto mo? Seryosong tanong ni Damon kay George. Kuya, kahit saglit lang. Please, hayaan mo na muna ako makausap siya. Ulit. Marami pa akong gusto sabihin sa kanya. Nakikiusap na bigkas ni George sa kuya niya. Sang matalim na titig ang ibinigay sa kanya ni Damon, kasabay ng pag-iling. No, hindi ako papayag. Sobra-sobra ng time na ibinigay ko sa iyo para makausap siya at ayaw niya na rin. Buntis si Selena at bawal rin siya na sobrang ma-stress. Seryosong sagot ni Damon sa kapatid niya. Kitang-kita ko sa mukha ni George ang pagkadismaya at muling tumitig sa akin. Selena, ikaw magdesisyon. Hindi ba't ako naman talagang mahal mo? Handa ako maghintay. Tandaan mo, handa akong itamang lahat ng pagkakamali ko. Mapatawad mo lang ako sa lahat. Hindi na natapos pang sasabihin ni George na bilang tumamang kamao ni Damon sa panga nito. Impit naman ako na pasigaw, lalo na't mahilo-hilong napaupo si George sa sahig habang sapo niyang nasaktan niyang panga. Shut up! Shut up, George! Ano bang pinaglalaban mo, ha? Dinadala na si Lina ang anak ko at wala ka na magagawa pa para muli siyang maagaw sa akin. Galit na sigaw ni Damon sabay duro sa kapatid niya. Hindi naman ako makapaniwala sa nasaksihan. Hindi ko rin nakalain na kaya palang saktan ni Damon ang kapatid niya sa isang maliit na bagay. At lalong hindi ko rin nakalain na maririnig ko sa kanyang katagang huli niyang binitawan. Inagaw? God, ano bang ibig niyang sabihin? Hindi labang anak namin ang nais ni Damon na bigyan ng importansya? Kasama na ba ako sa mga desisyon na gagawin niya sa buhay niya? Para saan ba't nagawa niya saktan ng kapatid niya? Nag-sorry lang naman si George at sinabi niya sa akin kung gano'n niya na ako kamahal. Pero bakit napaka-brutal naman yata ni Damon? Bakit nagawa niya sa pakin ng kapatid niya? Kuya, ganito na lang ba palagi? Lahat dinadaan mo sa init ng ulo. Lahat dinadaan mo sa karahasan, makuha mo lang ang nais mo. Puno ng hinanakit ang boses ni George habang sinasabi ang katagang yon. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang lungkot kaya wala sa sarili na patitig ako kay Damon na noon ay akin rin palang nakatingin. Damon, hindi mo dapat pinatulan ng kapatid mo. Kapatid mo pa rin siya at hindi kayo pwedeng mag-away. Mahina akong sambit. Napansin kong pagtaas ng kabilang sulok ng labi niya habang titig na titig pa rin siya sa akin. So, kinakampihan mong lalaki niyan? Sa kabila ng ginawa niya sa'yo, siya pa rin ang pipiliin mo, Selena? Seryoso niyang tanong sa akin. Inisang hakbang niya pagitan naming dalawa at tinawakan niya ako sa magkabilaan kong balikat. Ramdam kong puwersa at higpit sa pagkakahawak niya sa bahaging iyon kaya hindi ko mapigilan ng mapangiwi. Damon, masakit. Nasasaktan ako. Mahina akong sambit. Kagad naman niya akong binitawan habang kitang-kita ko sa mukha niyang hindi may paliwanag na damdamin. Bumalik ka na sa kwarto. Seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman pigilan na makaramdam ng kaba lalo na't kitang-kita ko sa mga mata niya ang galit. Muli ko nakitang dating Damon nung mga unang araw na magkasama kami. Damon, hindi ko kayang bumalik ng kwarto na mag-isa. Hahayaan mo ba akong umakyat ng hagdan ng ako lang? Seryoso kong tanong sa kanya. Napansin ko muli siyang natigilan kasabay ng maras na pagbuntong hininga. Tumitig siya kay George bago siya nagsalita. Pwede na kayong umalis ni Alina at bawal kayong bumalik sa bahay na ito hanggat hindi ko sinasabi. Motoridad na bigkas ni Damon sa kapatid niya. Para bang hindi niya kapatid si George sa paraan ng pakipag-usap niya dito. Dad, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan ha? Bakit bigla mo nalang sinaktan si George? Ano ba? Bakit feeling ko mas kampi ka pa kay Selena kumpara sa amin nakadugo mo? Singit naman ni Alina.
Hindi ko alam kung nakita niya bang pagsapak ni Damon kay George pero feeling ko nakita niya naman siguro. Lalo na't basa ko sa mga mata niya ang hinanakit. Umalis na muna kayong dalawa ni George. Pupunta ako ng bahay kapag may time ako at mag-usap tayo. Seryosong sagot ni Damon kay Alina. Napansin ko naman ang kaagad na pagsimangot nito na para bang hindi niya nagustuhan ang sinabi ng kanyang ama sa kanya. Well, wala na akong magagawa pa. Desisyon lahat ni Damon to at wala silang magagawa kung hindi ang sundin yon. Kaya lang ayaw pa rin yatang paawat ni Alina dahil ako naman ang hinarap niya. Hanggang kailan ka magstay dito, Selena? Don't tell me na pati si Daddy na paikot mo na rin. Manghang niya pang tanong sa akin, harap-harapan at hindi niya man lang isinaalang-alang na naririnig siya ng sarili niyang ama. Alina, please, hindi kita binibigyan ng permiso na kausapin mo sa Selena kaya pwede bang sundin mo na muna ang nais ko? Nakita mo naman siguro sitwasyon ni Selena ngayon, hindi ba? Ako masigit niyang kailangan kaya huwag mo siyang questionin kung bakit magkasama kami ngayon. Seryosong bigkas ni Damon sabay hawak niya sa kamay ko na para bang pinapakita niya kina George at talinang hindi nila ako pwedeng ibuli. Lalo na't dinadala ko magiging anak namin. Ayos din naman tong si Damon. Sa ngayon, naniniwala na ako sa kanya na kaya niya nga akong protektahan sa abot ng kanyang makakaya. Ano ang mangyayari ngayon tila gumugulo na sa pamilya ni Damon dahil sa pagdating ni Selena? At bakit biglang gustong pumasok si George sa buhay ni Selena gayong buntis na ito kay Damon? Anong buhay ang naghihintay sa kanila ngayon nakakulong pa rin sa puso ni Alina ang galit niya kay Selena? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.